Sige, 2 Samuel chapter 18. 2 Samuel chapter 18 verses 19 to 33. Okay, pwede tayong tumayo. 2 Samuel chapter 18 verses 19 to 33. Last time, si Pastor Nap Kahipe nag-preach. Remember? Yung tatlong tao. Okay? Bagit niya. At isa dito yung pag-uusapan natin. Dalawa sa kanila, no? Yung runner. Si Ahimaaz saka si Kushai. Kushai yung nilalagay kapag may bukol ka, no? Hindi, Kushai pala. Kuchay pala yun. Okay, 2 Samuel, no? 2 Samuel chapter 18, verses 19 to 33. Okay, so basahin natin ang salit-salitan. Ready, go. So, verse 19 ako, tapos kayo sa verse 20. Then said Ahimaaz the son of Zadok, let me now run, and bear the king tidings how the Lord hath avenged him for his enemies. Then said Joab to Cushai, go tell the king what thou hast seen. And Cushai bowed himself unto Joab and run. But howsoever, said he, let me run. And he said unto him, run. Then Ahimaaz ran by the way of the plain and overran Cushai. And the watchman cried and told the king. And the king said, if he be alone, there is a tidings in his mouth. And he came apace and drew near. And the tidings said, the watchman said, methinketh the running of the foremost is like the running of Ahimaaz, the son of Zadok. And the king said, he is a good man, and cometh with a good tidings. And the king said, is the young man Absalom safe? And Ahimaaz answered, when Joab sent the king's servant, and me, thy servant, I saw a great tumult, but I knew not what it was. And the king said unto him, turn aside and stand here. And he turned aside and stood still. And behold, Cushai came, and Cushai said, tidings, my lord, the king of the Lord hath avenged thee this day of all them that rose up against thee. Okay, verse 33. And the king was much moved and went up to the chamber over the gate and wept as he went and said, O my son Absalom, my son, Absalom, would God I'd have died for thee, O Absalom, my son, my son. Okay, so tayo po'y manalangin. Diyos sa sa langit, muli po, Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo pong nawa kami, Panginoon, sa mensahe namin mapapakinggan. Dalayan ko po na kayo pong mag-bless, Panginoon, at makita namin ang mga truth na pwede po naming marinig, Panginoon, at mga kailangan namin, Panginoon, na mensahe na nais niyo pong iparating sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at kung may mga bagay din po na i-review po kami sa kayo sa aming mga buhay, tulungan niyo po kami. Help us, Panginoon, na huwag kaming katulad ni Ahimaaz na basta-basta lamang tumatakbo pero wala pong pinaka-message na kailangan dalhin. Patulungan niyo po kami, Panginoon, to do our task, Panginoon, whatever task meron kami, gaano man ito kaliit, as long as we are faithfully doing it,
Alam po namin, Panginoon, na mas may kabuluhan ito kaysa napakagaling namin, Panginoon. Pero wala naman kami, Panginoong, natatapos o na-accomplish na task because we are not doing the task na nais niyo pong ipagawa sa amin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mensahe at dalayan ko po na samahan niyo po ako through your Holy Spirit. Bigyan niyo rin po ako ng kalakasan as I preach. In Jesus I pray. Amen. Okay, so pwede tayo maupo. Okay, so makikita natin dito is Ahimaaz is a good runner. Okay, possibly she is one of the good runner, the fastest runner of Joab. Okay? Possible yan, no? But ang problem, he doesn't have a message. Okay? Si Kushai is also a good runner. Not as fast as Ahimaaz, but isang bagay, he has a message. Amen? So, anong mas maganda, no? Yung napakabilis mong tumakbo pero wala kang message. Pero ikaw naman na hindi ganun kabilis tumakbo pero meron kang mensahe ibibigay sa Panginoon o ibibigay sa tao. Si Ahimaaz over one Kushai. But honestly speaking, nakita natin kanina, habang binabasa natin at mamaya pagbubulay-bulayan natin, he was not able to answer the most important question ni King David. Hindi nagtanong si David kung natalo nilang lahat ng kalaban. Hindi siya nagtanong kung gaano kaganda kung gaano yung naging resulta ng labanan na lahat ng mga nagrebelde. Isang question lang nasa isipan ni David. Alam niyang mapapanalo nila yon. Alam niya yung kakayanan ng kanyang mga mighty men. But the only question na gusto niyang malaman is Absalom safe? Nasunod ba yung command ko na si Absalom hindi papatayin? So alam natin na makikita natin dito na hindi niya nasagot yung pinakaminsahe na yon and only Kushai ang naka-answer ng question na yon. Okay? Kasi siya yung merong message. Mamaya, mauunawaan nyo bakit hindi masagot ni Ahimaaz yung message, yung question na yon. Okay? Isang bagay na makikita natin as part ng illustration, kung ikaw ay isang runner at tumakbo ka ng napakalayo, tinakbo mo yung pinakamabilis, pero tumakbo ka sa wrong direction, anong tendency? Talo ka pa rin. Amen? Amen? Diba? Para ka nag-basketball, nag-dunk ka pa, pero doon ka nag-dunk sa kalaban. Sa court ng kalaban. Kahit gaano kaganda yung ginawa mong performance, kung ang na-shoot mo doon sa kalaban, ang puntos pa rin sa kalaban. Tama? The same din, no? Mag-physics tayo ng konti. Sino sa inyo naalala nyo pa yung simple formula ng work? Di ba ang pinakaano natin sa physics, yung work is equal to force times distance. Directly proportional sa product ng force and distance. And one of the things na marirealize mo sa physics, kahit gaano kalakas ang puwersa mo, kahit itulak mo yung pader at ibuhos mo yung yung puwersa mo sa pader, kung hindi mo na-move yung pader, walang work na nangyari. Kasi kahit na ilagay mo gaano kalakas kung ilang newton yung pinano mo na dyan, pero kung zero pa rin yung distance, kahit anong gawin mo, ang isang number na imumultiply mo sa zero, zero pa rin. Okay? So useless ang isang bagay na ginawa natin kung walang nangyaring tama. Amen? Okay lang po ba kayo? So walang work na nangyayari kung hindi natin na-move, kung walang distance na nangyayari. So the same thing. Okay? So dito sa message na to, is para kay Ahimaaz. Maaaring, it might be na in some way, meron tayong pagiging Ahimaaz, no? So message natin ngayon is, do not just run, Ahimaaz. Okay? Do not just run, Ahimaaz. Huwag ka lang basta-basta tumatakbo, Ahimaaz. Alam ko magaling kang tumakbo. Alam ko ikaw ang pinakamabilis tumakbo. Pero kahit na mabilis kang tumakbo at maunahan mo si Kushai, if you do not have a message, useless. Amen? Amen? Okay? Sometimes nakikita nyo ba yung sarili nyo na gano'n? Yung para bang, lahat na ginagawa ko, everyday ganito na ginagawa ko, pero parang wala namang nangyayari. Okay? It might be na may something wrong dahil hindi tayo tumatakbo the way na gusto tayong tumakbo ng Panginoon.
at hindi natin napupulfill yung dapat nating ipulfill sa harapan ng Panginoon. Mamaya maunawaan nyo, makukuha nyo yung pinaka-mensahe. But ano lang natin, isa-isahin natin. So 3 bagay po. First, run with a right motive. Amen? Run with a right motive. Okay? Tumakbo ng mayroong tamang motibo. Amen? Okay? Sa mga preachers, yung mga tinuturuan sa preachers, do not just preach. Kahit ang ganda ng boses mo, kung wala ka namang message, useless. Amen? Kahit ang ganda ng English mo, kung wala namang message. Kahit alam mong maraming dialect, kung walang message, useless. Amen? So do not just run because you are the fastest. You ang pinakamabilis. No? Dahil ikaw ang pinakamabilis, tatakbo ka na. No? Parang ano niya rito, pinatakbo na nga ni Joab si Kushai. Tumakbo na, meron ng runner, meron ng magbe-bear ng message. Pero nung sabi niya, let me run. Sabi niya, however, kahit na, sige sir, kung tumakbo na siya, pero hayaan mo pa rin akong tumakbo. Anong purpose? Nakita niyo yung kanilang usapan, tingnan niyo yung sinabi na, yung balikan natin kanilang usapan, sa 2 Kings chapter 18, verse 19. Kaya sabi niya dito, then Ahimaaz the son of Zadok, let me now run and bear the king's tidings. Gustong-gusto niya na, excited, how the Lord hath advanced him of his enemies. And Joab said unto her, thou shalt not bear tidings this day, but thou shalt bear tidings another day. Hindi ngayong araw, meron kang araw na tatakbo. Amen? Hintayin mo yung time na patatakbuhin kita, Ahimaaz. Amen? Yung iba kasi gusto ko hanggang tumakbo, hindi pa pinapatakbo. Okay? Amen? Then sabi niya dito, because the king's son is dead. Mamaya makiunawaan niyo bakit binanggit yung mga terms na yan. Then said Joab to Kushai, go and tell the king what thou hast seen. And Kushai bowed himself unto Joab and run. Automatic si Kushai, bigla nang pinatakbo yan. At mamaya rin makikita niyo bakit siyang pinatakbo. Then said Ahimaaz, nakita niya na nga na tumakbo si Kushai, the son of Zadok, yet again to Joab. But however, let me, I pray thee, also run after Kushai. Pinatakbo na nga kinukulit niya pa rin. Naunahan na siya ni Kushai for several na siya, siguro ilang minuto, pero kinukulit niya ng kinukulit si Joab. Wherefore wilt thou run, my son? Sinabi na ni Joab. Tatakbo ka ba, seeing thou hast no tidings ready? Wala kang message na isasabihin sa king. Okay? Walang message. But howsoever, sabi niya, said he, let me run. And he said unto him, no? Alam niyo, ito yung permissive will. Ayaw mong makinig? Sige, takbo. Anong ginawa niya? Then Ahimaaz run. Grabe, no? Kuminsan, may mga times na kahit na ikaw ang pinakamagaling, kung hindi ka marunong sumunod, kahit marami kang talento bilang Kristyano, pero ayaw mong sumunod sa prinsipyo ng Panginoon, mahirapan ka. Okay? Tapos ipipilit mo, takbo pa rin, takbo. Sige. Sabi ng Panginoon siguro, takbo. Bahala ka. Hindi mo alam kung anong mangyayari along the way. Okay? Naunahan niya. Then Ahimaaz ran by the way of the plain and overran Kushai. Imagine mo, hindi nag-shortcut si Ahimaaz para lang ipakita na mas magaling siya kay Kushai. Hindi siya nag-shortcut. Kung ano yung dinaanan ni Kushai, dinaanan niya rin. Tapos pinakita niya siguro na yung layo-layo pa ni Kushai kung paano niya hinabol. Siguro tapos nung time na malapit na silang dalawa, sabay tingin pa kay Kushai, ano? Yung mga nagyabang talaga na sabay kaway pa kay Kushai siguro na sabi niya, unahan na kita. Ang bagal mo eh. Then pagdating niya doon sa may pagdating niya doon sa may place, tinanong siya ni King David. Nagsabi siya kagad ng report, tapos tinanong siya, kumusta yung aking anak? Hindi niya masagot. Tingnan niyo yung kanilang conversation. Kaya nang pagdating ni Ahimaaz, sabi sa verse 28, and Ahimaaz called and said unto the king, all is well.
At mamaya gusto ko na ipaliwanag bakit sinabi niyang all is well. And he fell down to the earth upon his face before the king and said, Blessed be the Lord thy God, which hath delivered up the men that lifted up their hand against the Lord my king. So sinabi niya yung good report. And the king said, Is the young man Absalom safe? And Ahimaaz answered, When Joab sent the king a servant, king's servant, and me thy servant, I saw a great tumult, but I knew not what it was. Wala siyang direct knowledge. And ako naniniwala, mamaya papakita ko sa inyo, alam niya naman na namatay si Absalom, pero hindi niya masabi. Hindi niya masabi. Okay? So makikita natin dito, sometimes ang problem natin is we are too proud. Alam niyo isang bagay na gusto ng Panginoon? Sometimes ang gusto ng Panginoon bilang anak, gusto kang gabayan ng Panginoon na hawakan ka niya sa kamay para gabayan. Ang problema natin, ayaw natin magpahawak. Sometimes gusto niya tayong turuan ng isang bagay pero ayaw nating magpaturo. Sometimes thinking natin, kaya na natin ang buhay natin. Tandaan natin, yung gawain ni Ahimaaz sa Kusya is not about running. Hindi ito patungkol sa pagtakbo. Bagamat one of the qualification is running. But the most important qualification is obedience. Yung susunod ka. Hindi ka lang marunong tumakbo, kundi dapat marunong kang sumunod. Pag sinabing wag tumakbo, wag tumakbo. Pag sinabing tumakbo, tumakbo ka na. Baliktad eh. Pag sinabing tumakbo, ayaw. Pag sinabing wag tatakbo, gustong tumakbo. Para ba tayong mga bata? Naalala yung mga bata? Pag sinuot mo isuot mo yung tsinelas, anong gagawin ng bata? Babaliktarin niya. Di ba sinasadya, binabaliktad? Tapos baliktarin mo, anong gagawin niya? Isusod niya. Alam niyo baliktad yun eh. Yung may natural tendency to disobey. Okay? Sometimes ganun tayo. And by the way, tingnan yung mabuti, no? Sa paghirang ng unang hari sa Israel, madalas nakatingin tayo kasi sa outward appearance. Sa 1 Samuel chapter 9 verse 2. Tingnan nyo yung naging qualification kay King Saul. Okay? Bagaman si King Saul that time is medyo humble pa siya that time, pero tingnan nyo yung isang bagay na ginawang qualification sa pagiging hari ni King Saul. 1 Samuel chapter 9 verse 2. 1 Samuel chapter 9 verse 2. Kaya ang sabi diyan, and when thou comest, tama ba yun? 1 Samuel chapter 9 verse 2. And he had a son whose name was Saul. Okay, meron siyang isang anak. A choice young man. Ibig sabihin, magandang, tawag dito, good choice. At tingnan nyo mabuti, no? maging mapagbantay tayo sa mga words na ginagamit ng Bible. A goodly, and there was not among the children of Israel a goodlier person than he. From his shoulders and upward, he is higher than any of the people. Nang una kong binabasa yan, akala ko, pag sinabing goodly, mabait. Pero hindi yan, hindi sinabing godly. Ang sabi, goodly. Hindi sinabing godlier. Ang sinabi, goodlier. Ang ibig sabihin yan, pag tinignan nyo yan sa English, yung sa may ibig sabihin, maganda yung itsura niya. Okay? Good stature. Yung, kumbaga kung titignan natin physically, matangkad. Kaya nga, pag-describe mula daw sa kanyang shoulder, upward and higher than any of the people. Physically, he is fit as a king. Okay? Pero, si King Saul, meron siyang physical body na fit bilang isang hari. Pero meron siyang puso na hindi pwede sa pagiging hari. May mga pagkakataon na maganda nga ang itsura mo, pero ang pangit ng puso mo. Amen? Amen? He disobeyed for several times. Tingnan niyo kung paano siya nag-disobey. 1 Samuel chapter 15 verse 19.
Wherefore then didst thou not obey the voice of the Lord, but didst fly upon the spoil, and didst evil in the sight of the Lord. Sinabi ni Samuel sa kanya, nag-disobey ka sa Panginoon. Hindi ka totally sumunod sa Panginoon, but you did evil in the sight of the Lord. Kasi pinapapatay lahat ng kalaban, pero nung ginawa niya, in-spare niya yung hari. In-spare niya yung magagandang tupa. Kinuha niya yung mga bagay na gustong kunin ng mga tao. Pero ang sabi ng Panginoon sa verse 22, and Samuel said, hath the Lord at great delight? Sinabi ni Samuel, dahil sabi niya, igagawin naman namin to, ibibigay namin ito sa Panginoon. Magbo-burn sacrifice kami. Pero sabi ni Samuel, hath the Lord had great delight in burnt offering and sacrifices as obeying the voice of the Lord? Ang sabi ng Panginoon, sabi ni Samuel sa kanya, behold, to obey is better than sacrifice. To obey is better than sacrifice. Tandaan natin to. Ikaw man ang pinakamagaling tumugtog sa orchestra, pero yung heart mo disobedient, to obey is better than your playing. To obey is better than your voice. To obey is better than anything na ginagawa mo. Ang sipag-sipag mo sa church. But if you're disobedient, to obey is better than anything na ginagawa mo. Amen? Mahalaga pa rin sa Panginoon ang obedience. 1 Samuel chapter 13 verse 13. Another thing na ginawa ni King Saul, and Samuel said unto Saul, thou hast done foolishly, thou hast not kept the commandment of the Lord thy God, which he commanded thee. For now would the Lord had established thy kingdom upon Israel forever. Ito yung time na dapat ang magsasacrifice si Samuel, pero nung ginawa niya, hindi siya makapaghintay. Siya ang nag-sacrifice kahit hindi siya priest. Alam mo yung pinakikialaman mo, hindi ka naman priest. Tandaan niyo to, no? Kung anong binigay sa iyo na trabaho ng Panginoon, yun ang trabaho mo. Amen? Kung hari ka, hindi ka priest. Kung priest ka, hindi ka hari. Amen? Di ba maliwanag? Pag priest, hindi ka pwedeng maging hari. Pag pastor, hindi ka pwedeng maging, di ba? Tapos yung king, hindi rin pwede maging priest. Huwag nating pagpalit-palitan. Okay? Hindi pinagpapalit-palitan yan. And sasabi niya dito, but now, thy kingdom shall not continue. Hindi na magkukontinue yung kingdom mo. The Lord hath sought him a man after his own heart, and the Lord had commanded him to be captain over his people, because thou hast not kept the word which the Lord commanded thee. Tinanggal si King Saul because of one reason. Hindi siya makasunod sa puso ng Diyos. Sana makita natin yon. Sometimes nire-reject tayo ng Panginoon because we are not following the heart of the Lord. Kaya this time nang pumili ng bagong hari, ang sabi sa 1 Samuel chapter 16 verse 6, pumili sila ng hari, si Samuel pinadala doon sa bahay ni Jesse, and it came to pass when they were come and he looked on Eliab. Nakita niya si Eliab, yung panganay na anak, and said, surely the Lord's anointed is before him. Sabi niya, ito na siguro. Why? Matangkad din. Maganda rin ang katawan. Panghari ang katawan. Pero ang puso, hindi panghari. Grabe, no? Pwede pa lang yung mukha mo pang ministry, pero yung puso hindi, no? Pwede pa lang yung katawan mo pang ministry, pero hindi pala yung puso. Pwede pa lang sanay ka sa gawain, pero hindi ka sanay na sumunod sa Panginoon. Amen? Pwede pala yun. Okay? Pwede pala yung nagbabasa ka ng Bible, pero hindi ka naman sumusunod. Diba? Pwede pala yung nagpipray ka, pero hindi ka talaga sumusunod. Alam mo yun? Pero sabi ng Panginoon, ginano ng Panginoon, verse 7, but the Lord said unto Samuel, look not in his countenance, or in the height of his stature, because I have refused him. For the Lord seeth not as a man seeth, for a man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. He wants an obedient heart. At alam niyo kung bakit pinili si King David? Sa verse 11, and Samuel said unto Jesse, are all thy children
Are here all thy children? And he said, there remaineth yet the youngest. Hindi sukat akala, yung pinakabunso. Ang thinking nila, yung bunso na pinaka-servant. Tama ba? Yung mga bunso ang pinaka-servant? No, nakawawa talaga yung mga servant. Bunso bang servant? Sabi ng ibang pangalan, hindi. Ako nga palagi inuutusan eh. Yung bunso, yung paborito. Pero sa kanila, yung youngest eh. And Samuel said unto Jesse, send and fetch him for me, for we will not sit down till he come hither. Sa 1 Samuel chapter 13 verse 14, ang pinili ng Panginoon, yung pinakabata. At tignan niyo mabuti kung bakit pinili siya. Sa verse 14, but now thy kingdom shall not continue, but the Lord had choose, yung sabi niya dito, because thou hast not kept the commandment of the Lord. Meron akong And sa verse 14 pala, no? 1 Samuel chapter 13 verse 14. But now thy kingdom shall not continue. Sabi niya kay King Saul, the Lord hath sought him a man. Ang Panginoon naghanap ng isang tao. After his own heart. Sino yan? Si David. At sinabi yan sa Acts chapter 13 verse 22. Sa Acts chapter 13 verse 22, and when he had removed him, he raised up unto them David to be their king, to whom also he gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill all my will. Anong katangian meron si David? Very simple lang. Hindi ganun kalakas si David, hindi ganun katangkad si David, hindi ganun kayabang, katapang si David. Sa lahat ng pero sabihin ko sa inyo, isang bagay na nag-qualify sa kanya is a right heart. Meron siyang obedient heart. Si Kushai, doon na-overrun siya ni Ahimaaz. Listen. No, si Ahimaaz, bagamat siyang nauna, tandaan niyo to, nauna si Ahimaaz, pero hindi siya kompleto ng sinabi. Bagamat si Kushai ay nahuli, the official bearer ng news is si Kushai, hindi si Ahimaaz. Alam niyo ang tendency kapag ganon, pwede kang parusahan. Bagamat sinabihan ka pero hindi ka official. Tandaan natin, what is your motive in doing something? What is your motive in running? What is your motive in doing something sa ministry? Sometimes kung ang gusto mo sa ministry para lang masabi na may ginawa ka sa ministry, pero hindi ang puso mo talaga sa ministry, wala ka ring, sometimes kahit na sabi mong marami kang ginagawa, pero hindi ka makahilubilo sa kapwa mo manggagawa, sa kapwa mo mananampalataya, wala kang obedience sa leader, tandaan nyo, kung hindi ka marunong sumunod sa leader, paano ka pa susunod sa Diyos? Amen? Kung hindi ka marunong sumunod sa magulang mo, paano ka susunod sa Diyos? Kung hindi ka marunong sumunod sa boss mo, paano ka susunod sa Panginoon? What is your motive in running? So do not just run Ahimaaz. Run with a motive. Run with a motive. Second, run with a right message. You need to run with the right message. Do not run if you are not supposed to deliver the message. Alam niyo yung problema dito, hindi niya alam ang message. He is not the right person to say the message. Ulitin ko. Hindi niya alam ang message. Tingnan niyo mabuti. Tingnan niyo mabuti yung sinabi niya sa verse 20. And Joab said unto him, thou shalt not bear tidings this day, but thou shalt bear tidings another day. But this day thou shalt bear no tidings. Wala kang message, Ahimaaz, because the king's son is dead. Ano sinabi niya kay Ahimaaz? Ahimaaz, lika rito Ahimaaz. Ito, matangkad eh. Wala kang message.
Kasi namatay yung hari, namatay yung anak ng hari. Tapos, inisip ko to, no? Bakit ganun? Ba't walang message? Samantalang, message yun ah. Pero bakit niya tinawag si Kushay? Liga rito, Kushay. Kutsay. Ay, si Kushay. Mas maliit, pero mas mabilis tumakbo itong ano. Agad-agad sinabihan kagad to. Alam nyo, habang pinag-aaralan ko lang ito, question ka lang, kasi meron akong mga words na parang, di ba anong ibig sabihin ng tidings? Hindi lang news. Good news. Si Ahimaaz, ang pinaka-role niya is to say a good news. Si Kushay, bad news. So kung ikaw yung hari, tumatakbo pa lang yung messenger, alam mo kagad good news or bad news. So wala kang pwedeng maging message because walang good news. Dahil kahit nanalo sila, namatay pa rin yung anak ng hari. The right person para magbigay ng message is Kushay. Okay? Tingnan nyo kung paano nyo ito makikita. Diyan lang kayong dalawa ha. Okay? So tingin kayo doon kung gusto nyo ano. Para tatlo tayong nakatayo. Amen? During their times, ito yung nakakaano. During their times, ang pinakamahirap na message is bad news. Tama? Pag sinabi mong natatalo, anong tendency? Lahat ng mga runner ayaw magsabi ng bad news. Kasi once na nagalit yung hari, siyang patay. Tama? Kaya anong ginagawa nila? Ano ang ginagawa nila? Gumawa sila ng strategy na ang best runner nila, good news lang sa gagawin. Kasi madalas kapag good news may reward. Pag bad news, patay. Ang hirap ano? And by the way, ang Ahimaaz ay pangalan ng tao. Ang Kushay, hindi pangalan ng tao. Basahin nyo sa Bible. I-search nyo kung anong ibig sabihin ng Kushay. Ang Ahimaaz, pangalan ng isang tao. Siya ay anak ni Zadok, the high priest. One of the loyal supporter ni King David. Isa sa mataas na rangko ito. May favoritism dito sa area na yan. Pero pag sinabi niyong Kushay, ang ibig sabihin, Kushite. Isang Ethiopian African. For several times, akala ko si Kushay, pangalan niya ng taong iniisip ko, sabi ko nga, someday gusto ko makita ko si Kushay. Pero hindi pala pangalan yung Kushay. Ang tawag sa kanya Kushay kasi siya ay Kushite. Tinatawag siya hindi sa pangalan, kundi sa lahi niya. At kung patayin man ng hari ito, walang mawawala. Kaya ayaw nilang pasabi kay Ahimaaz. Ang problema, hindi alam ni Ahimaaz, pwede siyang mapahamak. Pinoprotektahan siya, hindi siya pinapatakbo, pero siyang tumakbo. Kung hindi lang dumating si Kushay at that time, baka may nangyari dito. Nakita niyo kung ano yung galit ni David? Nung tinanong niya kung anong nangyari sa aking anak, wala siyang masabi, tumabi ka. Pero diyan ka lang, tumayo ka lang. Huwag kang aalis diyan. Hinintay niyang dumating si Kushay. At tingnan niyo mabuti ito, no? Kung hindi ka magagalit, tingnan niyo mabuti. Tingnan niyo sa may verse 27. Sa verse 27. And the watchman said, me thinketh the running of the foremost is like the running of Ahimaaz. Yung tumatakbo, sabi niya, mahal na hari ang tumatakbo. Sa tingin ko, yung klase ng takbo niya, kilalang-kilala nila. Si Ahimaaz yan. And tingnan niyo yung sinabi ng king. He is a good man and cometh with good tidings. Ang ine-expect ni David, good news, buhay si Absalom. Tapos pupunta ka sa akin bilang hari, ine-expect ko na sasabi mo, buhay ang aking anak, tapos hindi mo alam, patay.
Nakukuha niyo ibig sabihin? Ine-expect niya na good news. Kaya kung minsan, akala nyo simpleng message lang to, simpleng bagay lang. Kapag hindi ka talaga sumunod, ang daming mangyayaring hindi maganda. Akala mo tumakbo ka, akala mo dahil sa galing mong tumakbo, matutuwa sa iyong hari. Binigyan mo siya ng pulso. Mali yung message mo. Dahil sa tingin niya pa lang sa iyo, hindi ka pa nagsasalita, alam niya, good tidings. Sabi niya, bearer of good news ito. Yung pala, bad news. Anytime pwedeng may mangyari sa kanya. Buti dumating. Ito pa, hindi niya masagot ng maayos. Alam niyo bakit hindi niya masagot ng maayos? Isa lang ang training niya eh. Sabihin ang good news. Alam niyo itsura nito pag nagsabi? Simple lang. Dapat masaya siya. Good news yun eh. Alam nga na sabihin mo, mahal na hari. Masaya akong sabihin sa'yo, patay na si Absalom. May patayin ka lalo eh, no? Hindi mo trabaho yun eh. Trabaho ni Kusay yun eh. Nakuha niyo ibig sabihin? Sometimes, pinipilit mong gawin ng isang bagay na hindi mo trabaho. Kung ano yung trabaho mo, yun ang gawin mo. Nagkakagulo kasi trabaho ng iba, tinatrabaho mo. Yung trabaho mo, ayaw mong trabahuin. Amen? Okay? Ang leader ng bahay, tatay. Amen? Uy, nawala ng amen ah. Hindi pwedeng magbabaliktad. Okay? Ang trabaho ng nanay, to support. Ang trabaho ng anak, sumunod. Hindi yung kapag may trabaho na kayo, pinapasunod nyo na yung magulang nyo. Baliktad, no? Hindi natin pwedeng baliktarin. Kung sinabing good news ka lang, good news ka lang. Pag sinabing bad news ka lang, bad news lang ang pinakaano mo. Kung ano yung sinabi sa'yo, be faithful sa bagay na yun. Tignan nyo nang dumating si Kusay. Alam niya na, hindi ka nagsalita ng tama. Mali yung report mo. Bakit nandito si Kusay? Bakit nandito yung African eunuch, ay African Ethiopian? Ibig sabihin may bad news. At nang tinanong niya, anong sagot kaagad? Lord, lahat ng kaaway mo na matay, kasama na rin yung young man na tinutukoy mo. Very simple siyang sumagot. Hindi niya binanggit yung pangalan ni Absalom. Sanay siyang sumagot ng bagay na yun. Bakit? Alam niya na ang sagot niya lang, dapat directly. Dahil kabisado niya. Palagi itong tinatamaan kapag ginagsasabi ng good news. Siguro kapag may sinasabi siyang bad news, ulitin mo nga kung ano yung sinabi mo. Sanay na siya dun. Sasabihin niya the same pa rin. Kasi sanay siya dun. Amen? Amen? Pero ang problema natin kuminsan, we run na mali ang message. Amen? Thank you. So make sure if you run with a right message. Make sure that if you run right in a right path, na para bang huwag ka dun sa sideways, huwag ka dun sa wrong direction, run the right way. Amen? Tumakbo ka ng tama. Tumakbo ka ng may disiplina. 1 Corinthians chapter 9 verse 24, know ye not that they which run the race run all, but one receiveth the prize? Marami naman tumatakbo eh. Pero wala namang plano na pumunta sa finish line. Amen? Amen? Maraming nag-i-enroll, pero imagine mo, no, sayang yung tuition fee na binigay ng nanay mo, tapos ang mahal-mahal ng tuition fee, sabi mo magti-teacher ka, tapos hindi ka nag-teacher. Sabi mo magdudoktor ka, tapos naging konduktor ka. Sabi mo, ang dami mong sinabi na gusto mo hindi mo tinapos. 4 ang kurso na kinuha mo, isa walang tapos.
Ang galing mo magsimula, hindi ka marunong magtapos. Amen? Run with the discipline. Ang sabi nga ni Apostle Paul sa verse 26, therefore I also run, not as uncertainly. Hindi ako tumatakbo lang ng takbo lang. Not as one that beateth the air. Hindi ako susuntok. Kung buksingero ka, suntok ka lang sa hangin. Sayang. Okay? Diba yung mga buksingero, it is better to give than to receive. Give ka lang ng give para manalo ka. Okay? May discipline. Philippians chapter 2 verse 16, holding forth the word of life. Make sure na pag tumatakbo ka, ang daladala mo lang salita ng Diyos. Make sure na pinapamuhay mo salita ng Diyos. Tandaan natin ngayon, napakatindi na ng panahon natin ngayon. Marami na ngayon kalaban ang salita ng Diyos. Bakit? Maraming wrong doctrine, wrong practice. Pero kailangan tumakbo tayo na ang salita lang ng Diyos ang ating gabay. You need to run without hypocrisy. Run with patience. Hebrews chapter 12 verse 1. Wherefore saying we also have compassed about so great a cloud of witnesses. Maraming nakatingin sa atin someday. Maraming mga nauna na sa atin before. Let us lay aside every weight. Ano yung mga nakakapagpahinto sa'yo? Ano yung nakakapagpagod sa'yo sa takbuhin? Tanggalin mo na. Lay aside every sin that so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Tanggalin na natin yung mga bagay na dapat tanggalin sa buhay natin. Okay? Run with the right message, and last, run to have a right result. Yung bang tatakbo ka na meron kang ini-expect na good result, amen? Right result. 2 Kings chapter 18 verse 30. And the king said unto him, turn aside and stand here. And he turned aside and stood still. Grabe no? Ang ganda kasi ng tanong ng hari, akalam niya, good news yan, pero wala kang sasabing maganda. Hindi ka papupurihan. Hindi ka niya pasasalamatan. Diyan ka sa tabi. Huwag kang uupo tayo ka lang. Imagine mo no? Pagod na pagod kang tumakbo. Instead na sabihin, bigyan nyo nga ng may inom. Ang ganda kasi ng binigay niyang ng news. Hindi siya nasagot ng maayos. Sabi niya, diyan ka lang sa tabi. Tayo ka lang dyan. Buti hindi niya sinabi, huwag kang hinga. Dahil mali yung binigay mong nagkaroon siya ng wrong conception. Akala niya, di ba nakita niyo yung verse kanina? He's a good man. At alam niya merong good tidings. Kasi si Ahimayas ang una niyang nakita. Train lang siya na magsabi ng good report. Ang mga Cushite ang na-train para magsabi ng evil report. Okay, listen. Kahit na nanalo siya sa pabilisan tumakbo, talo pa rin siya. Dahil mali yung message. Ang Christian life, hindi ito patalinuhan. If you are doing something na tingin mo tama, but you are in the wrong place, mali ka pa rin. Mali ka pa rin. Jonah can preach. Si Jonah, he could preach in Tarshish. Tama? Maraming pwedeng makinig kay Jonah sa Tarshish. Pero dahil hindi kalooban ng Panginoon na nasa Tarshish siya, hindi magkakaroon ng right result dahil ang gusto ng Panginoon sa Nineveh siya. Kahit anong gawin mo, gusto ko sa Tarshish, ang sabi ng Panginoon, Nineveh, hindi, Tarshish, sabi ng Panginoon, Nineveh. Hindi, Tarshish, sabi ng Panginoon, Nineveh. Sige, belly ka na lang ng fish. Ayaw mo ng Tarshish ka ng Tarshish? Belly fish ka na, ka na lang. Fish belly.
Ayaw mong sumunod. Okay? Tandaan natin to. God is placing us with a purpose. Nilalagay tayo ng Panginoon ng may right purpose. Nilagay ka ng Panginoon sa church with a right purpose. May purpose ka. Sabi nga sa Esther chapter 4 verse 14, ang sabi dito, for if thou already altogether holdest thy peace at this time, then shall there enlargement and deliverance arise to the Jew from other place. Kung hindi ka magsasalita, Esther, sabi ni Mordecai, pwedeng magkaroon ng deliverance in other place. Pero sabi niya, but thou and thy father's house shall be destroyed. Kung hindi ka magsasalita. And who knoweth whether thou art come to the kingdom for such a time as this. Sabihin ko sa inyo, hindi nagkakamali ang Diyos. Tayo lang ang makulit. Tayo lang ang mapilit sa hindi naman tama. Alam niyo, huwag niyo nang ipipilit pag mali. Pag wrong, tingnan niyo to, kayo mga young people, kapag alam niyo unsaved, hindi na talaga, Pastor, ipagpipray ko, hindi na pinagpipray yun, unsaved nga eh. Be not unequally yoked together. Alam niyo yun? Naghanap ka ng trabaho, may Sunday. Pastor, ipagpipray ko, hindi kalooban ng Panginoon, huwag mo nang ipagpray. Kung ang work mo ay Sunday, hindi ka makakapag-church. Brad, meron ba kayong kayang may lagay na puzzle? Yung, alam niyo yung puzzle, yung ano lang, yung, di ba pare-parehas yung itsura ng puzzle? Di ba sa puzzle, anong pinakamadaling ayusin muna? Yung gilid, yung border, di ba? Kasi yung border, meron siyang straight. So lahat ng may straight, saka yung may curve, alam mo na kagad yung apat na may curve eh. Sulok yun. Tapos yung mga straight, titignan mo na kagad. Ang bilis ilagay nung area na yun. Pero once na nailagay mo na yun, ito ang pinakano. Lahat ng shape na may iwan, pare-parehas ng shape. Tama? Pare-parehas na yan. Ito ang problema. Kung ipipilit mo yung sarili mo, mas maganda kung merong Brad, yung may picture, tapos may natanggal. Kung ipipilit mo yung sarili mo sa isang area, magpipit yung size. Tama? Para bang, tamang-tama ako dito. Pakiramdam ko, okay ako dito. Pakiramdam mo lang yun. Pero kung wala ka sa right place, kahit fit ka physically, pero kung wala ka sa right place, ang pangit pa rin. You are not fit in the picture. Ipilit mo yung sarili mo sa maling puzzle, sa maling place sa puzzle, hindi ka magiging masaya. Amen? Amen? Yan. Di ba pare-parehas ng ano niyan? Sino kaya yan? Si Kushay siguro, no? Pero ipilit mo yung sarili mo, hindi mo mabubuo yung itsura ng puzzle kung ang bawat puzzle wala sa right place. Gusto mo ma-enjoy ang buhay mo? Dapat fit ka physically, pero dapat fit ka sa picture. Alam mo kung saan ka nilagay ng Panginoon. Simpleng advice. 3 lang. Number 1, recognize God's placement in your life. I-recognize mo kung saan ka nilagay ng Panginoon. Ano yung mga dapat mo nang gawin? Saan ka na dapat? Ano ba dapat yung ginagawa mo? Jeremiah chapter 29 verse 11. Puro verses lang ito. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thought of peace and not of evil, to give you unexpected end. Amen? Huwag kang magtatanong sa Panginoon. Alam mo isang bagay na yung halatado, alam niyo kung sino yung halatadong hindi gusto yung kalooban ng Panginoon? Palaging nagdi-disagree sa leader. Ayaw sumunod. Yan. Wala yan sa kalooban ng Panginoon. Kasi paano mo mag-guide ang isang tao kung ayaw sumunod? Tingnan niyo to. Si Joseph, kalooban ba ng Panginoon na ilagay siya doon sa may balon ng kanyang mga kapatid? Inalaw ng Panginoon.
Nagreklamo siya? Maaaring nagkaroon siya ng sama ng loob, pero inalaw ng Panginoon. Nilagay ng Panginoon si Joseph sa merchant, dininda, nabili siya ni Potiphar, naging servant. Kalooban pa ng Panginoon na nandun siya kay Potiphar. Kung sasabihin nyo, no, hindi siya magiging isa sa pinakamakapangyarihan sa Egypt kung hindi siya dumaan kay Potiphar. Kalooban ba ng Panginoon na yung mapagbintangan siya? Dinaan siya ng Panginoon hanggang kulungan. Pero lahat ng bagay na yun, anong ginawa lang ni Joseph? Lord, kung kalooban mo to, makikita mo si Joseph, kumikilos pa rin, masaya, binibless ng Panginoon. Kasi sumusunod lang. Pero maraming Kristiyano, konting bagay lang na gawin ng Panginoon, nagrereklamo sa Panginoon. Konting bagay na na-experience, ayaw nang maglingkod sa Panginoon. Konting bagay lang na narinig sa ibang tao, ayaw nang maglingkod sa Panginoon. Konting bagay lang na nangyari, wala nang paglilingkod sa Panginoon. Sige lang. Hindi mo alam kung bakit inalaw ng Panginoon. Pero kung magrereklamo ka, do not expect na pupunta ka sa expected na place na gusto ng Panginoon sa'yo. Unless you learn na magtiwala sa Diyos. Amen? Second, act according to His will in your life. Kung ano yung sinabi niya sa iyo, yun lang gagawin mo. Naalala niyo? Ano yung trabaho ni Ahimaas? Ano yung trabaho ni Ahimaas? Good report. Ano yung trabaho ni Kushay? Bad report. Sabihin na natin, bad report, ang pangit nun. Pero kapag nagsabi ka ng good report at nakita ka ng hari, baliktarin mo. No? Nauna si Kushay, good report. In-expect ng hari, bad report o naging good report, baka iba rin yung magawa niya. No? Parehas na hindi maganda kapag nagkakaroon ng maling message. Kaya ang natin, kung ano yung in-expect sa atin ng Panginoon, gawin natin. Ephesians 5:17, wherefore be not unwise, but understanding the will of the Lord is. Alam yung isang bagay na kailangan natin gawin? Make sure na bawat decision nyo, please make sure na bawat decision nyo, kalooban talaga ng Panginoon, hindi kalooban mo. Make sure na pumupunta ka sa isang lugar dahil gusto ng Panginoon, hindi dahil tumatakbo ka. Make sure na ginagawa mo ito dahil gusto ng Panginoon na ipagawa sa ito, hindi dahil gusto mo lang. Amen? At huwag mo na ipipilit na para kang si Ahimaas, takbo na ako, Panginoon. Ako na lang ang tatakbo. Sabi ng Panginoon, hindi. Pero gusto mong tumakbo, baka sabihin na sa Panginoon, sige, takbo ka na. Pero tandaan mo, wala ka sa kalooban ng Panginoon. You need to understand, you need to find, you need to do exactly kung ano yung sinasabi ng Panginoon. And lastly, be faithful doing His will. Pag alam mo na kung ano yung kalooban niya, huwag ka nang bumitaw. Alam mo na eh. Amen? Hebrews 10:23, let us hold fast the profession of our faith without wavering. Huwag ka na magduda. For He is faithful that promise. Alam mo nang nasa tamang lugar ka na, alam mo nang tama yung ginagawa mo. Gawin mo na kung ano yung tama para hindi ka tamaan. Amen? Amen? Gawin mo na. Maging ano tayo? So run with the right motive, run with the right message, make sure na yung sa right motive, do not just run because you are the fastest. Sa right message, make sure that if you run, you have the right message na sasabihin mo. Ginagawa mo kung ano yung dapat mo lang gawin. Run with the right result. Make sure na kapag ginawa mo yan, hindi ka mo ikakapahamak dahil yan ang kalooban ng Panginoon. Pwede mo ikapahamak anytime. Listen. Marami na ako nakita mga Kristiyano nung nag-backslide, magpo-post pa sa Facebook na parang tuwang-tuwa sila. But at the end, wala akong nakitang good thing na nangyari. I still remember, meron tayong isang member na
Hindi ko alam yung pangalan niya, nakalimutan ko yung pangalan niya, pero tumutugtog siya ng yung percussion, yung iisa lang yung kamay. Member natin na babae na iisa lang yung kamay, may putol yung kamay niya. Percussion siya. Siguro kilala ng mga ibang ano yan. Faithfully, yun lang ang trabaho niya. Very simple. Kailan lang tatamaan yung triangle? Very seldom. Kailan tatamaan yung pinaka-champ? Very seldom. Lahat ng ano niya, very seldom. Pero, alam niyo, nang nandun ako sa old building, isa siya sa ginamit kong illustration, isa siya sa naging ano na, kung mananatili lang yung babae na to, itong member na to, she is a good encourager, na kahit ganun siya, makakapag-encourage siya ng iba. Then one day, nag-backslide. Makikita mo sa Facebook, wala nang standard. Makikita mo na yung suot niya, wala na ano, pinapakita niya na masayang-masaya siya. But after that, wala na ako narinig. Wala ako nakitang isang tunay na Kristiyano na nag-backslide na naging masaya. Pwede mo ipikein. Pwede mo sabihin, tignan nyo kung hindi ako nag-backslide, wala akong trabahong ganito. Kung hindi ako nag-backslide, wala akong coaching ganito. Kung hindi ako nag-backslide, later on, sasabihin din namin, kung hindi ka sana nag-backslide, mas maganda pa. Mas masaya ka. Pero later on, makikita mo, pasira ang buhay. Pilit lang tinatago para magmukhang tama yung desisyon, pero kailanman hindi naging tama ang mag-backslide. Amen? Make sure to run with the right motive. Make sure to run with the right message, doing kung ano yung dapat mong gawin, right result, dahil gusto mo matapos mo yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo. So tayo po yung manalangin. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa binigay niyo po, Panginoon, na message. I-bless po muli, Panginoon, ang aming invitation. Kayo pong muli ang may taas. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pwede tayong tumayo lahat. Magkaroon lang tayo ng short invitation. I don't know if what God spoke to your heart. But I know na merong ahimayas sa bawat buhay natin. It means, nandyan yung pride natin. Sometimes, gusto tayong i-lead ng Panginoon. Gusto niyang hawakan yung kamay mo. Pero baka ayaw mo magpahawak. This time, why not? Kung meron kang may bagay na pinangusap sa iyong Panginoon, dali mo dito sa altar. Habang habang tumutugtog ating pianist, hindi na natin patatagalin. If God spoke to your heart, at may message na alam mo na para sa iyo, usapin mo ang Panginoon. Do not just do something because you are able to do it. Make sure na kapag may gagawin ka, because gagawin ko to, Panginoon, not because I can do it. Gagawin ko to because you want me to do it. Lord, gagawin ko to dahil ito yung bagay na binigay mo sa akin na task ko. Lord, gagawin ko to because I want to glorify you. Okay? At kung ikaw wala ka pang kaligtasan, wala ka pang katiyakan ng pagtungo sa langit, kaibigan, kung ikaw bisita o kaya kayo attender dito sa church so wala ka pang katiyakan, gusto namin i-share sa'yo kung paano mo tanggapin si Jesus Christ. It might be ng thinking mo ang magliligtas sa'yo, religion, hindi ang religion, ang Panginoong Yesus. Gusto namin ipakita sa'yo mula sa Bible na walang ibang tagapagligtas kundi ang Panginoong Jesucristo. Na siya lang namatay para sa iyong kasalanan at kailangan mo siyang tanggapin sa pusong bilang tagapagligtas. Meron ba sa atin? Taas mo ang kanang kamay mo, bibigyan kita ng counselor. Meron ba sa atin? Okay, meron ba sa atin? Meron ba sa atin? Okay, sa ating mga Christian, make sure, do not just run. No? Baka plano mo nang tumakbo, pero huwag kang tatakbo kung hindi ka pa pinapatakbo ng Panginoon. Huwag kang gagawa ng isang hakbang na hindi kalooban ng Panginoon. Huwag mong ipilit ang Tarshish o ang kalooban ng Panginoon, Nineveh. Huwag mong subukang gawin ang hindi mo dapat gawin, kundi gawin mo lang faithfully yung dapat mong gawin. Doon ka lang, doon ka lang. Okay?
So let's pray. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po muli sa binigay niyo po, Panginoon, ng message. I-bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Patuloy na bigyan niyo po kami, Panginoon, ng pagsunod, isang puso, Panginoon, na susunod sa inyong utos. At kayo po, Panginoon, ng patuloy na kumilos po sa mga buhay namin. Lord God, hindi po namin alam kung hindi namin mo lubos sa maintindihan lahat ng inyong mga plano. At Lord God, maraming salamat po na sa simpleng illustration kay Ahimayas at ganoon din po kay Kikushay, na pinakita niyo po, Panginoon, na hindi niyo lang po dahil hindi niyo lang po na gusto ni, o hindi gusto ni Joab na patakbuhin sa Ahimayas, but meron siyang reason bakit hindi siya dapat tumakbo. At I pray, Panginoon, na tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami na kapag may nagko-correct sa amin, merong gumagabay sa amin, tulungan niyo kami, Panginoon, na makinig. Tulungan niyo kami na maging obedient. At i-bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa na gumawa ng pagpapasya. At kayo po, Panginoon, ang patuloy na kumilos po sa kanilang mga buhay. Tulungan niyo po kami na huwag maging mayabang, pagkos magpasako po sa inyo. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang naging resulta ng mensahe. Ito na po, Panginoon namin, sa amod dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.